Nagustuhan mo ba yung regalo ko? Tanong kay Maxine ng matalik na kaibigang si Alexiel o Lex. Ang mahal nito, Lex. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman hiningi kay mamang pambili niyan. Nag-ipon ako galing sa allowance ko. Mula sa bracelet na nasa kamay ng 15 taong dalagita, ay nag-angat siya ng tingin sa 17 taong gulang na binatilyo. Ano, hindi mo pa sinasagot ng tanong ko, Max. Nagustuhan mo ba? Oo naman, ang ganda-ganda nito. Sobrang thank you. Yumakap siya kay Lex. Gumanti ng yakap si Lex at masuyo siyang hinalikan sa noo. You're welcome, Maxine. Huwag ka na sanang malungkot ha. Hindi na. Masaya ako kahit ikaw lang ang kasama ko ngayon, Lex. 15th birthday ni Maxine ang araw na yon. Yun ang tanging kaarawan niya na mag-isa siya sa bahay at hindi kasama ang mga magulang. Bata pa lang ay magkaibigan na sila ni Lex. Nakilala niya ang binata dahil sekretary ng kanyang ama ang ina ni Lex. Pareho rin sila ng eskwelahang pinapasukan. Dahil nagtatrabaho sa kanila ang ina nito, scholar ng kanilang pamilya si Lex. Single mother kasi ang ina nito na si Tita Martha, kaya wala itong katulong sa pagtataguyod sa nag-iisang anak. Nasa Japan kasi ang mga magulang ni Maxine para sa isang business trip. Parehong pinamamahalaan ng daddy at mommy niya ang negosyong minana ng kanyang ina mula sa mga magulang nito. Akala niya ay makakauwi ang mga magulang sa kaarawan niya. Subalit kagabi ay tumawag sa kanya ang ina at ipinaalam na ma-extend ng ilang araw ang pamamalagi ng mga ito sa Japan. Mabuti na lang at naroon si Lex. Nang malaman ng kaibigan na mag-isa lang siyang magseselebra ng kaarawan, ay agad siya nitong pinuntahan. Salamat, Lex. Simula ng 7th birthday ko, lagi kang present. Sana hanggang pagtanda natin, nandito ka pa rin sa tabi ko. Wika niya nang pakawalan siya ng binata. Ngumiti si Lex. Siyempre naman, hindi ako mawawala, no? Lagi ako nandito sa tabi mo. Di ba nga pareho tayong mag-aaral sa UP? Pareho tayong papasok sa med school. Pareho tayong magiging doktor. Magkasama nating gagawin ang lahat ng yun. Pareho nilang pangarap ni Lex na maging doktor. Gusto niyang maging dermatologist habang si Lex ay gustong maging isang pulmonologist. Lung cancer kasing ikinamatay ng ama nito. Ngumuso siya. Kapag nagka-girlfriend ka na, baka mawalan ka na ng time sa akin. Hindi ako magkaka-girlfriend. Nag-angat siya ng kilay. Talaga lang ha? Ngayon pa nga lang, ang dami ng babaeng umaaligid sa'yo. Wala naman akong pinapansin sa kanila. Baka ikaw ang mawalan ng oras sa akin kapag nagka-boyfriend ka. Wala akong balak mag-boyfriend. Saka lang ako magbo-boyfriend kapag dermatologist na ako, no? Sagot niya. Si Lex naman ang nagtaas ng kilay. Talaga? Paano yan? Ang haba ng med school. Tapos may residency pa. Baka 30 ka na kapag naging dermatologist ka. Paano ka pa makakapag-boyfriend kung expired ng matres mo? Hoy, hindi naman na-expired ng matres, no? Natawa ito. Joke lang. Huwag ka nang umuso dyan. Don't worry. Kapag 30 ka na at wala pang boyfriend, ako na lang ang magpapakasal sa'yo. Napakorap si Maxine. Ha? Pakakasalan mo ko? Ngumiti ito. Sabi mo ayaw mong maghiwalay tayo, di ba? Di tayo na lang ang magpakasal sa isa't isa. Kapag pareho na tayong doktor, kapag pareho na natin natupad ang mga pangarap natin, pakakasalan kita. Seryoso ka ba dyan, Lex? Seryoso ako, Maxine. Kapag pareho pa rin tayong single pagdating mo ng 30, tayo na lang ang magpakasal. Umangat baba ang kilay nito. Hindi ka naman lugi sa akin, Max. Ikaw nang nagsabi na matalino ako. Gwapo at hinahabol ng mga babae, di ba? Magsisikap din ako para yumaman at mabigyan ng magandang buhay ang maging pamilya ko. Sikat si Lex sa eskwelahan nila. Bukod kasi sa matalino ay ubod ng gwapo ng kaibigan niya. Kahit na hindi mayaman ng pamilya nito ay pinagkakaguluhan ito ng mga babae. Napatitig siya kay Lex. Bigla ay na-imagine niya na ito ang magiging asawa niya sa hinaharap. Kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Okay, sige. Kapag pareho tayong single 15 years from now, tayo na lang ang magpakasal. Kumislap ang mga mata ni Lex. Masaya nilang kinain ng binata ang cake na inihanda ng kasambahay nila. Pagkatapos ay namasyal sila sa labas upang iselebra ang kaarawan niya. Gabi na nang ihatid siya ni Lex sa bahay ng mga magulang. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw, Lex. Pati dito sa gift mo. Pagpapasalamat niya sa kaibigan. You're always welcome, Maxine. Ikaw pa, ang lakas mo sa akin. Napangiti siya. Sa susunod na linggo na ang birthday mo, anong gusto mong gift? Tanong niya. Isang linggo lang ang pagitan ng mga birthday nila.
Kahit ano, Maxine, basta galing sa'yo, sigurado magugustuhan ko. Okay, sige. Good night, Lex. Mag-ingat ka pa uwi. Good night, Maxine. Again, happy birthday. Masuyong sambit nito. Malapad ang ngiting kumaway siya sa binata. Akma siyang papasok sa loob ng bahay nila nang tawagin siya nito. May nakalimutan ka, Lex? Anya nang muling lumapit dito. Napansin niyang seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Lex? Untag niya sa kaibigan. Maxine, kung sakaling may pag-awayan ng pamilya natin, magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Ha? Oo naman, syempre. Pero ano naman pag-aawayan ng parents ko at ng mama mo? Umilintaw at bahagyang umiti. Wala naman, naisip ko lang. Hay nako, kung ano-anong naiisip mo. Sige na, baka hinahanap ka na ng mama mo. Gumanti ito ng ngiti bago nagpaalam. Kahit hindi nakasama ni Maxine ang mga magulang sa espesyal na araw na yon, nakatulog siyang may ngiti sa mga labi. Kinabukasan nang magising siya ay naabutan niya ang ina sa sala. Namamaga ang mga mata nito sa tila ilang oras na pag-iyak. Nagmamadali niyang nilapitan ng ina. Mommy, you're here! Akala ko sa weekend pa ang uwi niyo ni Daddy. May nangyari ba? Bakit namumugtaw ang mga mata mo? Iniwan ko ang daddy mo sa Japan, anak. Mag-impake ka, Maxine. Aalis tayo. Aha? Bakit, Mommy? May problema ba? May ibang babae ang daddy mo, anak. Ano? May kabit ang daddy mo. At alam mo kung sino? Ang magaling niyang sekretarya. Nabigla siya sa sinabi ng ina. Si Tita Martha po? Mami, baka naman nagkakamali ka lang. Hindi yun magagawa ni Dad. Hindi rin yun magagawa ni Tita Martha. She's like family to us. May ebidensya ako, Maxine. May empleyadong nagpadala sa akin ng mga larawan nilang dalawa. Sagot ng ina kasabay ng pagbagsak ng luha. Pakiramdam ni Maxine ay gumuho ang mundo niya. Nakaramdam siya ng matinding galit sa ama, gayon din sa sekretarya nito. Aalis tayo, Maxine. Ayoko maabutan tayo dito ng daddy mo. Huwi ka ng kanyang ina. Saan po tayo pupunta, Mommy? Sa Amerika. Doon na tayo titira, anak. May bahay sila sa Amerika at naroon ng ilan sa mga kamag-anak ng ina. Matagal na namin plano ng daddy mo na sa Amerika tumira, anak. Balak na rin naming ibenta ang kumpanya at magsimula ng bagong buhay sa Amerika. Ngayon, mauna na tayo at bahala siya sa buhay niya. Pagpapatuloy ng ina. Wala sa sariling sumunod si Maxine sa ina. Hindi siya makapaniwala sa pagtataksil na ginawa ng ama. Lumaki siya na nakita ang pagmamahala ng mga magulang. Kahit na nitong mga nakaraan ay nag-aaway ang mga ito dahil sa negosyo, ay hindi niya naisip na magtataksil ang ama. Habang nag-iempake ng gamit ay nakatanggap si Maxine ng tawag kay Lex. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha nang sagutin ng tawag. Maxine, umiiyak ka ba? Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Lex mula sa kabilang linya. Lex, si Daddy. May relasyon sila ng mama mo. Sabihin mo nga sa akin, may alam ka ba tungkol sa lihim na relasyon nila? Matagal to bago sumagot. May hinala ako pero hindi ko sigurado, Maxine. Mahina ang boses na sagot nito. Tila nabinga siya sa narinig. May hinala ka pero hindi mo sinabi sa akin? Lex, akala ko magkaibigan tayo. I'm sorry, Maxine. Hindi ko pa masabi sa'yo dahil hindi ako sigurado. Wala akong ebidensya. Hindi ko makausap ng maayos si Mama. Dumoble ang sakit sa puso niya. Nang mga sandaling yon, pakiramdam niya hindi lang ang ama ang nanloko sa kanya. Maxine, I'm sorry. Mag-usap tayo, pupuntahan kita. Nakikiusap na sambit ni Lex. Umiling siya kasabay ng muling pagbagsak ng mga luha. Hindi pwede, Lex. Aalis kami ni Mami. Ayoko ring makausap ka. Huwag muna tayo mag-usap. Bago pa ito makasagot sa kanya ay pinutol na niya ang tawag at ibinaba na niya ang cellphone. Bago matapos ang araw na yon, lumipad sila ng ina pa Amerika. Wala pang isang linggo ang nakalipas, sinundan sila ng ama. Nagmamakaawa itong nagpaliwanag at humingi ng tawad sa kanila ng mami niya. I'm sorry, anak. Noong nag-aaway kami ng mami mo dahil sa negosyo, kay Martha ako nakakapaglabas ng mga sama ng loob. Hanggang sa hindi sinasadya na may nangyari sa amin. Pero isang beses lang yun at hindi na nasundan. Pareho namin pinagsisihang dalawang nangyari at ipinangakong ibabaon na yun sa limot. Paliwanag sa kanya ng ama. Walang sekretong hindi nabubunyag, Daddy. Mapait na sagot niya sa ama.
Patawarin mo ako sa naging pagkakamali ko, anak. Mahal ko kayo ng mami mo. Pangako, babawi ako at hindi na mauulit pa ang pagkakamaling yun. Nakikiusap na sambit nito. Napaluha siya. Bakit sa lahat ng babae si Tita Martha pa, Dad? Parang pamilya na natin siya at nanay siya ni Lex. I'm sorry, anak. Patawarin mo ako kung nasira akong relasyon mo sa kanya at sa anak niya. Napalunok siya. Totoo ba yung sinabi mo kay Mami? Nawala na sa kumpanya si Tita Martha? Umalis na siya sa kumpanya at nagpaalam na uuwi na ng probinsya. Kasama si Lex, anak. Muli ay napaiyak siya nang iwan ng ama. I'm sorry, Lex. Idinamay kita sa galit ko. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo ng maayos bago kami umalis. Nagsisising wika niya sa sarili habang nakatingin sa bracelet na ibinigay nito. Sa mga sumunod na mga linggo at buwan, unti-unti ay bumalik sa dati ang relasyon ng mga magulang ni Maxine. Gayon din ang relasyon niya sa ama. Kasabay niyon, unti-unti ring naging malabo ang pag-asa niyang makauwi sila na Pilipinas. Ibinenta na kasi ng mga magulang ang kumpanya nila, gayon din ang kanilang mansyon. Lex, hindi ko alam kung saan ka kukontakin. Wika niya isang araw na pinaglalaroan ng bracelet sa kamay. Kung alam ko lang na magkakalayo tayo, sana pinilit kitang gumawa ng Friendster. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ako galit sa'yo, kahit na nagkaproblema ang mga magulang natin. At miss na kita. Upang makalimutan ng pangungulila sa kaibigan, inabala ni Maxine ang sarili sa pag-aaral. Mabilis na lumipas ang mga taon. Pagkatapos niya makapagtapos ng kolehiyo ay dumiretso siya sa med school. Bago dumating ang edad na 30, ay naging ganap siyang dermatologist. Nako, mamimiss kita ng bongga, Maxine. Wika kay Maxine ang kaibigang si Kate. Doktor din ang babae at naging kaklase niya sa UCLA Med School. Tulad niya, pinedin ito at nagpunta sa Amerika para doon mag-aral ng medisina. Sa susunod na buwan ay uuwi si Maxine ng Pilipinas. Balak niyang doon na magtrabaho sa ospital na pag-aari ng pamilya ng kanyang ama. 2 taon na nakalipas mula nang pumanaw ang mga magulang niya sa isang car accident. Ngayong mag-isa na lang siya sa Amerika, nagdesisyon siyang bumalik na sa Pilipinas at doon mag-settle down. Ikaw, wala ka talagang balak umuwi ng Pilipinas? Tanong niya kay Kate. Unlike you, mas gusto ko dito sa States. By the way, nagkita kami ni Lawrence last week. Sinabi niya na hindi mo na raw siya nireplyan pagkatapos ng unang date niyo. Ang Lawrence na tinutukoy nito ay ang katrabaho nito na nireto sa kanya. Pagkatapos ng unang date nila ay lalo niyang napatunayan na wala siyang katiting na interes sa lalaki. Sorry, Kate. Gwapo naman si Lawrence pero hindi ko talaga type. Ay nako, paano ko magkaka-boyfriend yan, Maxine? Lahat ng nirereto ko sa'yo ni hindi man lang umaabot sa second date. Sa edad niyang 30 ay wala pa siyang naging nobyo. Sa nakalipas na mga taon kasi ay nag-focus lang siya sa pag-aaral at trabaho. Nang maging ganap siyang dermatologist ay nagsimula siyang ireto ni Kate sa mga lalaking kakilala nito. Subalit wala talaga siyang nagustuhan isa man sa mga yon. So anong plano mo? Tumandang dalaga na lang. Palatak nito. Natawa siya. Kung tatanda akong dalaga, then so be it. Mag-aalaga na lang ako ng mga pusa para hindi ako mag-isa sa buhay. Seryoso ka dyan? Diyos ko ka, Max. Yung mga ganyang mukha ang dapat na nangongolekta ng mga lalaki. Sayang ang magandang jeans na ipinamana sa'yo ng mga magulang mo kung tatanda kang dalaga. Maganda si Maxine. Maputi siya at sinita na namana niya sa half-Chinese na ina. Kahit hindi siya mag-ayos ay lutang ang ganda niya. Ano ka ba? Masaya naman ako kahit walang lalaki sa buhay ko. At 30 pa lang naman ako. Life begins at 40, you know. Marami pang pwedeng mangyari. Nakibit balikat siya at pabirong umisi. Baka isang araw, magulat ka na lang kapag binalita kong kasal na ako. O siya, sige, umuwi ka na nga ng Pilipinas at baka nandun ang kapalaran mo. Matagal ka nang hinihintay. Anito na ikinatawa niya. Yun ang naging huling pag-uusap nila ng kaibigan bago siya umuwi ng Pilipinas. Isang buwan ang nakalipas, kaharap na niya ang kanyang tita Salina sa condo unit na binili niya sa Quezon City. Masaya ako na pinili mo umuwi dito sa Pilipinas, iha. Wika ng tiyahin. Nakababatang kapatid ng ama ang kanyang tita Salina. Isa itong doktor at board member sa pribadong ospital na pag-aari ng asawa. Mas gusto ko pa rin dito sa Pilipinas manirahan, tita. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangang bumili ng kondo.
You can stay at my house. Wala namang nakatira doon bukod sa amin ng Tito Damian mo dahil nasa London si Eunice. Nito, ang Eunice na tinutukoy ay ang pinsan niya. It's okay, tita. Mag-isa lang ako sa apartment ko sa LA kaya sanay na ako mag-isa. Oh well, if that's what you want, Iha. Nito. Ilang sandali pa ay pinag-usapan nila ang pagpasok niya sa St. Joseph Hospital. Ayon sa tiyahin ay nakahanda na ang opisina niya. I'll see you on Monday at the meeting, Iha. Mag-usap tayo bago kami umalis pa Germany ng Tito Damian mo. Wika ng tiyahin nang magpaalam to. Sa araw na yon ang meeting niya kasama ang executive ng ospital. Samantala, araw ng Lunes, pagkatapos ng huling rounds ni Lex sa kanyang mga pasyente sa inpatient department ng ospital, ay dumiretso siya sa pulmonary department ng ospital kung saan naroon ang kanyang opisina. Isang pulmonologist si Lex o espesyalista sa mga sakit na may kinalaman sa baga. Wala pang kalahating oras si Lex sa opisina ng bumukas yon at pumasok ang kaibigang si Andre. Anong ginagawa mo dito, Andre? 10 taon ng pagkakaibigan nila. Magkaklase sila noong kolehiyo hanggang med school. Ngayon ay magkasama pa rin sila sa St. Joseph Hospital. Tulad niya ay pulmonologist din ito. Masama bang tumambay dito sa opisina mo, baby boy? Nakangising sagot ni Andre bago naupo sa couch. Naiiling na natawa naman siya. Kaya na-chismis tayong may relasyon eh. Bukod sa panay ang tambay mo rito kapag wala kang pasyente, kung ano-anong tinatawag mo sa akin. Nito nakaraang buwan ay kumalat ang chismis tungkol sa kanila ni Andre. Nagsimula iyon nang may makakita sa kanila na magkayakap sa parking lot ng ospital. Hindi alam ng nakakita sa kanila na inaalo lang niya noon ang kaibigan dahil nalaman nitong ikinasal na ang babaeng minamahal nito. Nasundan pa yon ng isang nurse ang pumasok sa opisina niya at naabutang walang pang-itaas si Andre. Alam mo ba yung narinig kong chismis kanina sa cafeteria? Kaya raw papalit-palit ka at walang sineseryosang babae dahil ako talaga ang mahal mo. Ani Andre at humagal pa ng tawa. Natawa na lang din siya sa sinabi ng kaibigan. Sa loob ng 32 taon ay single pa si Lex. Wala pa rin siyang nagiging seryosong relasyon. Kaya naman nabansagan siyang palikero. Hindi alam ng mga tao kaya walang nagtatagal na babae sa'yo kasi may hindi ka makalimutan. Nakangising pagpapatuloy ni Andre. Shut up, Andre. Binigyan niya ng matalim na tingin ng kaibigan. Defensive mo naman, Doc Vergara. Tukso nito. Napailing lang siya at dinampot ang coat. Uuwi na ako. Umuulan pa oh. Anito na sumulyap sa bintana ng opisina. May maaga akong appointment sa lung center bukas kaya gusto kong maaga magpahinga. Oo nga pala. Sige, babalik na ako sa opisina ko. May meeting pa ako kay Doc Garin kaya mamaya pa ako makakauwi. Pagkatapos niya magpaalam sa kaibigan ay dumiretso siya sa lobby. Kinuha niya ang payong sa messenger bag na dala. Subalit natigilan siya nang makita niya ang babaeng nakatayo sa labas ng lobby. Nakatingin to sa ulan, tila hinihintay ang pagtila niyon. Likod lang ng babae ang kita niya subalit hindi niya alam kung bakit tila may kung anong bumundol sa dibdib niya. Huli niyang naramdaman yon noong kasama pa niya ang isang babaeng importante sa buhay niya. Miss, gusto mong manghiram ng payong? Untag niya sa babae. Dahan-dahang kumihit paharap sa kanya ang babae. Muntik na niyang mabitiwan ng hawak na payong nang tumambad sa kanya ang mukha nito. Maxine? Namutawi sa bibig niya ang pangalan ng matalik na kaibigan noon. 15 taon man ang lumipas, malaki man ang pinagbago sa pisikal na anyo nito, sigurado siyang ang babaeng kaharap niya at ang dating matalik na kaibigan ay iisa. Samantala, laglag ang panga ni Maxine nang mapagtanto kung sino ang lalaking nasa harap niya. Walang iba kundi si Lex, ang dating matalik na kaibigan. Lex? Mahinang sambit niya. Sa loob ng 15 taon ay maraming nagbago sa binata. Matangkad na ito noon subalit lalo pa itong tumangkad ngayon. Lumaki at lumapad ang katawan nito at lalong gumwapo. Mamang-mama na itong tignan ngayon. Bagay na bagay dito ang suot na dress shirt at itim na slacks. Maxine, hindi ko alam na nandito ka sa Pilipinas. Sambit ni Lex, nakatitig sa kanya. Napakorap siya. Kakauwi ko lang last week. Anong ginagawa mo rito? I'm a doctor now, Maxine. Pulmonologist. Dito ako nagtatrabaho sa St. Joseph. Ikaw? Lumunok siya. Doktor na rin ako, dermatologist. I'll also be working here. Ilang segundong nakatitig lang sa kanya si Lex. Pagkatapos ay isang marahang ngiti ang gumuhit sa mukha nito.
Masaya akong nakita tayo ulit, Maxine. Tila may pumiga sa puso ng dalaga. Sa nagiinit na sulok ng mga mata ay gumanti siya ng ngiti. Ako rin, Lex. I'm so glad to meet you again. Kung may libreng oras ngayon, pwede ba kitang hayaing magkape? Kahit dito lang sa ospital. Tumango si Maxine. Sure, total umuulan pa naman. Pumasok sila sa loob ng ospital at nagtungo sa coffee shop na nasa ikalawang palapag. Inilahad sa kanya ni Lex ang bakanteng mesa. Ako nang bahala sa order mo. Caramel macchiato ang paborito mo, hindi ba? O nagbago na? Yun pa rin, Lex. Sagot niya. Namamangha na natatandaan pa rin ito ang maliit na detalyeng yon tungkol sa kanya. Tumango ito at dumiretso sa counter. Siya ay tahimik na nakasunod dito ng tingin. Hindi siya makapaniwala na sa unang linggo niya sa Pilipinas ay magkikita silang muli ni Lex. Sa loob ng nakalipas na mga taon, wala siyang naging balita sa binata. Hindi niya ito nahanap sa kahit na anong social media na meron siya. Ang tanging alam niya ay doktor na rin ito dahil nakita niya ang pangalan nito sa mga pumasang doktor sa Pilipinas 8 taon ang nakalipas. Salamat, Lex. Tipid ang ngiting sambit niya nang ilapag nito sa harap niya ang tasa ng kape. Gumanti ng ngiti si Lex, subalit ramdam niyang naninimbang ito tulad niya. Tumikim si Maxine at sinalubong ang mga mata nito. Lex, tumikim din to. Maxine, gusto kong humingi ng tawad. Natigilan siya at napatitig sa kaharap. Seryoso ang mukha ni Lex nang muling magsalita. 15 years ago, umalis kayo ng pamilya mo na hindi ako nakapagpaliwanag sa'yo. Na hindi ako nakahingi ng tawad. Alam ko maraming taon na ang lumipas, pero gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ni Mama. Lumunok to. Patawarin mo ako sa ginawa kong paglilihim, Maxine. Mahinala na ako sa nagawang kasalanan ni Mama, pero hindi ko masabi sa'yo dahil bukod sa wala akong ebidensya, natakot ako na baka kamuhian mo ko. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Maxine nang balikan ng nakaraan. Lex, wala kang kasalanan sa pagkakamaling ginawa ng mama mo at ng daddy ko. Patawarin mo rin ako kung agad ako nagalit sa iyo noon. Kung hindi kita hinayaang magpaliwanag noon. I'm sorry. Naintindihan kita, Maxine. Kahit sino naman, ganun ang magiging reaksyon. Bumuntong hininga ito. Gusto kong ipaalam sa iyo na pinagsisihan ni Mama ang nagawa niya. Hanggang sa huling hininga niya, pinagsisisihan niya ang nagawa niyang kasalanan sa mami mo. Natigilan siya. Wala na si Tita Martha? Oo, namatay siya 5 years ago. Breast cancer. I'm sorry, Lex. Gustong-gusto ni Mama na personal na humingi ng tawad sa mami mo, Maxine. Kaya ibinili niya sa akin na kapag nakita ko ulit kayo ng pamilya mo, ihingi ko siya ng tawad sa inyo. Malungkot nang umiti siya. Wala na rin si Mommy at Daddy, Lex. They died 2 years ago. Mag-isa lang ako umuwi dito sa Pilipinas. I'm sorry. Mahina at puno ng simpatyang sambit nito. Tipid siyang umiti. Matagal nang napatawad ni Mommy si Tita Martha, Lex. Nang nagpunta kami sa Amerika, mabilis na nagkaayos si Mommy at Daddy. Mas naging mabuti ang relasyon nila. Kaya kung nasaan man sila ngayon, masaya sila at alam kong walang galit si Mommy kay Tita Martha. Salamat, Maxine. Kamusta ka nga pala, Lex? Sabi ni Dad noon, umuwi kayo ng probinsya pagkatapos umalis ni Tita Martha sa kumpanya. Umuwi kami ng Cebu ni Mama noon. Doon ako nag-aral ng college at ng pagdodoktor. Bumalik lang kami dito sa Maynila nung doktor na ako. Ngumiti ito. Ikaw, kumusta ka, Maxine? Saan ka nag-aral sa Amerika? Sa UCLA. Naubos ang oras sa pagkakamustahan nila ni Lex. Nang maubos nila ang kape at tumila ang ulan ay nagpasya silang umalis na. Pumayag siyang ihatid ni Lex. Hindi pa niya naaasikaso ang pagbili ng sasakyan. Tahimik sila sa biyahe. Sa kabila ng naging pag-uusap nila sa coffee shop ay ramdam pa rin ni Maxine ang ilangan sa pagitan nila. Hindi nakapagtataka yun dahil matagal na panahon ng 15 years. Maxine, sabi mo mag-isa ka lang na umuwi dito sa Pilipinas. Wala kang kasama? Asawa, anak o boyfriend? Baling sa kanya ni Lex. Nakangiting umiling siya. None of the above, Doc. Wala akong asawa, anak o boyfriend. Talaga? Wala talaga. Baka lalo itong mabigla kapag nalaman nito na never pa siyang nagka-boyfriend. Ikaw, Lex, may asawa ka na? Anak? Girlfriend? Wala rin. Nabigla siya. Sa kabila niyon, hindi niya maikakaila na may isang bahagi ng dibdib niya ang tila nagdiwang sa nalaman.
Hindi siya sumagot, subalit na natili siyang pasulyap-sulyap sa lalaki. Maxine, may gusto kang sabihin? Sulyap nito sa kanya. Wala. Nag-init ang mga pisngi niya at bumaling sa kalsada. Ako may gustong sabihin. Ha? Ano yun? Hindi ito sumagot at nanatili sa pagmamaneho. Hanggang sa ilang minuto pa ay inihinto nito ang SUV sa tapat ng condo building kung saan siya nakatira. Lex, ano yung sasabihin mo? Untag niya sa katabi. Inalis nito ang seatbelt at bumaling sa kanya. Masuyo ang mga mata. Can we bring back our friendship, Maxine? Pwede bang bumalik tayo sa dati? Nag-init ang mga mata niya. Oo naman, Lex. Ngumiti ito at kinabig siya upang yakapin. Thank you, Maxine. Namiss kita. Sobra. Masayang-masaya ako na bumalik ka. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang pagbagsak ng luha. Sobrang namiss din kita, Lex. Sobra-sobra. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nakita ulit tayo. Gumanti siya ng yakap sa binata. Nang mga sandaling yon, sa isang iglap ay naglaho ang pader na nagkapagitan sa kanila. Nang pakawalan siya nito ay nag-angat siya ng tingin upang salubungin ang mata nito. Pareho silang ngumiti sa isa't isa. Welcome back, Maxine. Masuyong sambit nito. Thank you, Lex. Akala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba naman yun? Ikaw ang best friend ko. Muli ay ngumiti siya. Hindi rin kita nakalimutan, Lex. Tumitig to sa kanya. Gayon din siya sa binata. Tila ba gusto nilang memoryahin ang mukha ng isa't isa. Pareho silang napakurap nang may kumatok sa bintana ng kotse nito. Sir, pasensya na. Bawal ho mag-park ng matagal dito sa tapat ng building. Wika ng security guard ng kondo nang ibaba ni Lex ang bintana ng SUV nito. Humingi ng paumanhin si Lex sa gwardya habang nag-init naman ang mga pisngi ni Maxine. Sige na, Lex. Bababa na ako. Salamat sa paghatid. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. You're always welcome, Maxine. I'll see you in the hospital, okay? Nakangiting tumango siya at tuluyang bumaba ng sasakyan. Pagpasok niya sa condo unit ay tinawagan niya ang tiyahin. Tita Selena, nasa St. Joseph pala si Lex. Si Alexil Vergara. Yung anak na nating sekretary ni Papa na si Tita Martha. Anya sa tiyahin. Oh, yes, Iha. I hope you don't mind. Matagal na panahon naman na ang lumipas. Walang kasalanan si Doc Vergara sa ginawa ng ina niya noon. Besides, Doc Vergara is a brilliant and a very competent doctor. He's one of the best pulmonologists in the country right now, Iha. Sagot ng tiyahin, tila dinedepensahan si Lex. Oh, no, I don't mind, tita. Nabanggit ko lang sa'yo dahil nakita kami ni Lex kanina. Oh, how did it go, Iha? Naalala ko na malapit nga pala kayo sa isa't isa ni Alexil noon. Okay naman po, tita. Nakapagkamustahan kami. Kaswal na sagot niya. Pinipigilan ang malaking ngiti. Oh, that's good to hear, Iha. At least meron ka na agad kakilala sa ospital. Masayang-masaya ang puso ni Maxine. Napagtanto niyang tama ang desisyon niyang pag-uwi ng Pilipinas. 2 araw ang nakalipas, nagsimula ang unang araw ni Maxine sa St. Joseph. Agad niyang nakasundo ang mga katrabahong doktor at nurse sa dermatology department ng ospital. Doktora, ang ganda mo na, ang bait pa. Hindi ako makapaniwalang single ka pa. Wika sa kanya ng nurse na si Joy. Binabola mo naman ako, Joy. Natatawang sagot niya. Totoo nga, doktora. Alam mo, madaming gwapong doktor dito sa St. Joseph. Baka may magustuhan ka sa kanila. Talaga? Maraming gwapo dito? Bigla ay naalala niya si Lex. Sigurado siyang kasama ang kaibigan sa mga tinutukoy na gwapong doktor ng nurse. Oo, doktora. Ang daming poging doktor dito sa St. Joseph. Kaya kada department may crush ako. Sa pulmonary department, si Doc Alexil Vergara ang crush ko. Doc Alexil? Napapangiting agad niya. Oo, doktora. Kahit may kumakalat na chismis na bakla daw yung si Doc, crush ko pa rin. Napaawang ang mga labi niya. May chismis na bakla si Doc Alexil Vergara? Lumapit ito sa kanya at humina ang boses. Oo, Doc. Huwag ka maingay pero usap-usapan kasi yun. Paano? Ilang beses na raw silang nahuli sa intimate position ni Doc Andre. Yung gwapong doktor na kaibigan niya. Nung isang araw nga daw, may nakarinig na tinawag ni Doc Andre si Doc Alexil na baby boy. Napakurap-kurap siya habang nakikinig sa nurse. Kaya ba hanggang ngayon ay single pa rin si Lex?
Dahil iba na ang sexual orientation niya? Hindi makapaniwalang tanong niya sa isip. Nako, chismis lang yan. I mean, ang gwapo ni Doc Alexiel, lalaking lalaki. He can't possibly be gay. Anya sa kausap. Ayun na nga sinasabi ko, doktora. Saka ang daming naging babae nung si Doc Alexiel, paano magiging bakla? Kaso may chika rin na kaya raw walang nagtatagal na babae kay Doc kasi front niya lang yung mga babaeng yun para maitago ang relasyon nila ni Doc Andre. Pagpapatuloy ni Nurse Joy. Ay, teka doktora, ayos ka lang? Tumango siya sa babae, subalit habang nagtatrabaho ay hindi mawala sa isip niya ang sinabi nito tungkol kay Lex. Hindi alam ni Maxine kung saan siya mas bothered. Sa chismis na bakla ang lalaki o walang babaeng nagtatagal dito. Pagdating ng lunchtime, mag-isa siyang sakay ng elevator pababa sa lobby nang huminto yun at bumukas sa 8th floor. Tumambad sa kanya si Lex. Katabi nito ang isang gwapong lalaki na walang dudang doktor din dahil sa suot na coat. Maxine! Malaki ang ngiting bati ni Lex pagpasok ng mga ito sa elevator. Gumanti siya ng ngiti. Hi Lex, Doc Vergara. Just Lex, Maxine. Magla-lunch ka ba? Oo. Lex pare, hindi mo ba ako ipapakilala kay doktora? Tanong ng lalaking kasama ni Lex. Tumikim si Lex. Maxine, this is Doc Andre Santos. Hi Doc Maxine, I'm Andre, the other best friend of your best friend. Malaki ang ngiting wika ng lalaki. Nice to meet you, Doc. Sagot niya, pinipigilang mapatitig sa kaharap. Kung ganon, ito pala ang Doc Andre na nachichismis kay Lex. Talagang gwapo rin ito at charming. Ang daming naikwento sa akin itong si Lex tungkol sa'yo. And he's right. Ang ganda mo, doktora. Ani Andre. Nag-init ang mga pisngi ni Maxine. Salamat. Maxine, gusto mong sumabay mag-lunch? Baling sa kanya ni Lex. Yes, join us, Doc Maxine. Nauumay na akong si Lex ang laging kasama ko. Ani Andre. Ngumiti siya sa dalawa. Pasensya na. Kasabay ko kasi mag-lunch yung mga kasama ko sa department. Nauna lang sila sa cafeteria. It's okay. How about dinner later? Anong oras ka uuwi? Tanong ni Lex. 6:00. Pauwi na rin ako nun. Can I invite you to dinner tonight? Okay. Thank you. I'll see you later, Maxine. Nakangiting wika ni Lex. Kasabay niyon ay bumukas ang elevator sa lobby. Sabay-sabay silang lumabas at dumiretso sa cafeteria. Dumiretso si Maxine sa mesa ng mga ka-department. Pag-upo niya ay sinundan niya ng tingin si Lex at Andre na magkasamang pumila sa counter. Doc, nakatingin ka kay Doc Vergara at Doc Santos. May crush ka ba sa kanilang dalawa? Tanong sa kanya ng kapwa dermatologist na si Lorna. Wala. Pagkatapos niyang magtanghalian ay naging abala siya sa trabaho. 6:00 ng hapon naabutan niya si Lex sa hallway ng dermatology department. Hi, doktora. Nakapamulsang bati nito sa kanya, malapad ang ngiti. Lex, kanina ka pa dito? Gulat na tanong niya. Wala silang usapan na pupuntahan siya nito sa department niya. Akala niya ay sa lobby lang siya nito hihintayin. I just got here. Tara na ba? Tumango siya. Sabay silang bumaba ng ospital. Habang naglalakad patungo sa sasakyan nito, ay kinamusta nito ang trabaho niya. Ayos naman. I like the working environment here. Competent at magagaang katrabaho ang mga nurse. Sagot niya. May pagkachismosa nga lang yung iba. Pati nga ikaw na chismis. Dugtong niya sa isip. That's good to hear. Akala ko mahihirapan ka mag-adjust dahil sa tagal mo sa US. Binuksan nito ang pinto ng front seat ng SUV nito para sa kanya. Nagpasalamat siya at pumasok doon. Saan mo gustong kumain? Baling sa kanya ng binata. Kahit saan, Lex. Ikinabit nito ang seatbelt at nag-angat ng kilay sa kanya. Maxine, saan yung restaurant na kahit saan? Parang hindi ko yata alam. Bahagya siyang natawa. Ewan ko sa'yo. Saan nga po, doktora? Basta dun sa may masarap na Filipino food. Satisfied na tumango ito. Yan, ganyan dapat, doktora. Muli siyang natawa. Walang dudang bumalik na nga sila sa dati ni Lex. Komportable na silang muli sa presensya ng isa't isa. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila bago sila nakarating sa isang sikat na Filipino restaurant. Sisig, rice at iced tea lang. Wika ni Maxine sa waiter. Yun lang, Maxine? Ani Lex. Tumango siya. Samahan mo ng sinigang na baboy, crispy pata, kare-kare, binagoongan, halo-halo, leche flan, mango shake.
Baling ni Lex sa waiter na tila muntik ng mataranta sa paglilista. Pinanlakihan niya ng mga mata si Lex pag alis ng waiter. Ang dami mong in-order. Gutom na gutom ka ba, Doc? Nag-lunch ka naman kanina ah. Umisi ito. Para matagal tayo dito sa restaurant. Namiss kita eh. Tila may humaplo sa puso niya. Ikaw talaga? Para namang ngayon lang tayo magkikita, magkasama naman tayo sa trabaho. Humiti ito. Imagine that, Maxine. 15 years ago, nangangarap lang tayo na maging doktor. Ngayon, magkasama na tayo sa isang ospital. Napangiti rin siya. Matagal ka na sa St. Joseph? 7 years. Dito ako sa St. Joseph nag-residency. Kasama ko si Andre. Napatitig siya sa kaharap nang maalala ang chismis na kumakalat di umano tungkol kay Lex. Matagal na kayong magkakilala ni Doc Andre? Since college. Kaya pala close na close kayo, no? Siya na ang bagong best friend mo? Tila pabirong umangat ang kilay nito. Nagsiselos ka ba, doktora? Nag-init ang mukha niya. Ha? Anong nagsiselos? Hindi ah. Bakit naman ako magsiselos? Wala naman akong gusto sa'yo. Hindi ko rin crush si Doc Andre. I mean, nagsiselos ka dahil sinabi niyang best friend ko siya? Hindi rin ah. Ayos lang naman na magkaroon ka ng maraming best friend. Sagot niya, bahagyang umirap. Humiti ito. Don't worry, Maxine. Ikaw pa rin ang original best friend ko. Yung si Andre, he's different from you. Let's just say na para kami magkapatid. Really? Magkapatid lang? Maingat na tanong niya. Bahagyang umangat ang kilay nito. Nakarating na sa'yo yung chismis tungkol sa amin ni Andre, no? Kinagat niya ang ibabang labi. Yung chismis na bakla ka at may relasyon kayo? Do you believe it? Na bakla ako? Lumunok siya. Hindi. Kilala kita, Lex. Alam kong hindi ka bakla. You knew me 15 years ago. Paano kung nagbago na ako, Maxine? Paano kung hindi na ako yung dating Lex na kilala mo? Namilog ang mga mata niya at napalunok. Kung ganun, totoo nga yung chismis. Ngumisi ito at kumindat. Nagbibiro lang ako, Maxine. Hindi ako bakla. I mean, I have nothing against gays pero never ako magiging bakla. Wala kaming relasyon ni Andre. At ako pa rin yung Lex na kaibigan mo noon. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay pinanliitan niya ito ng mga mata. Nakakainis kang lalaki ka? Pinagtitripan mo ko? Natawa ito. You should have seen your face. Ang laki ng mga mata mo, doktora. Ewan ko sa iyong lalaki ka. Natawa ito. I'm sorry. Namiss lang kitang asarin. Ang cute-cute mo pa rin hanggang ngayon. 15 years passed and still nothing changed. Nag-init ang mga pisnging napahalukip-kip siya. Bumaba naman ang tingin nito sa kamay niya. You're wearing the bracelet I gave you 15 years ago. Ah, oo. Ito yung bigay mo. Sa nakaraang mga taon ay iningatan niya ang bracelet na yon. Kagabi ay hinanap niya yon sa mga gamit niya at muling isinuot. Can I? Masuyong tanong nito na tila gustong hawakan yon. Inilapit niya ang kaliwang kamay sa binata. Marahan yung hinawakan ni Lex. Tila may gumapang na kuryente sa katawan niya sa ginawa nito. Thank you for keeping it, Maxine. Masuyong samit nito. Siyempre naman, ikaw ang nagbigay nito eh. At ito yung huling regalo mo sa akin. Bago kami umalis. Pinakawalan nito ang kamay niya at ngumiti. That reminds me, may utang ka sa akin. Utang? Sabi mo, bibigyan mo ka ng regalo no 17th birthday ko, pero wala kang binigay. Napakurap si Maxine. Oh, oo nga. Hindi ko na ibigay ang regalo ko dahil umalis na kami. Kaya may utang ka ngayon sa akin. Ngisi nito. Bawi ako sa next birthday mo, Doc. Matagal pa yun, doktora. Oo nga no, 9 months pa. Pagkatapos niyang sabihin yon ay dumating ang pagkain nila. Halos mapuno ang mesa nila sa mga in-order ni Lex. Lex, ang dami talaga. Paano natin mauubos to? Kaya natin yan, Maxine. Tumawa ito at nilagyan ng pagkain ng plato niya. Napangiti siya sa gesture nito. Noon pa man, maasikaso na talaga si Lex. Yung tungkol sa utang mo sa akin, pwede bang manghingi na lang ako ng pabor? I need your help. Wika nito sa gitna ng kanilang pagkain. Anong pabor, Lex? Pakasalan mo ako, Maxine. Ano? Bigla siyang napaabot sa baso ng tubig. Alam mo naman yung chismis na kumakalat tungkol sa akin, hindi ba? Kapag nagpatuloy yung chismis na yun, baka maapektuhan ang reputasyon ko. Andre suggested na magpakasal daw ako para matapos na ang chismis tungkol sa amin. Bakit magpapakasal agad ng solusyon, Lex? Bakit hindi ka nalang magkaroon ng girlfriend? I mean, steady girlfriend.
Wala akong girlfriend, Maxine. I don't want to get into a serious relationship with a woman I have no feelings with. Kaya ikaw lang ang naisip kong makakatulong sa akin. Kapag pumayag ka magpakasal sa akin, siguradong matatapos ang chismis tungkol sa amin ni Andre. Kapag pumayag ako, sa papel lang ang magiging kasal natin? Our marriage will be real, Maxine. Namilog ang mga mata niya. Ha? Anong totoo ang magiging pagsasama natin? Masuyo itong umiti. Naalala mo yung pinangako natin sa isa't isa noon? Kapag 30 ka na at single pa rin, ako na magpapakasal sa'yo. I want to fulfill that promise, Maxine. Napaawang ang mga labi niya. Pagkatapos ay napasinghap. Bata pa tayo nung ginawa natin ng pangakong yun, Lex. We didn't know anything about marriage or love back then. Kaya hindi natin kailangan tuparin ang pangakong yun sa isa't isa. I don't want to get married out of promise or obligation. I want to get married for love. But we love each other, Maxine. Yes, but only as best friends. Giit niya. Ibang romantic love sa pagmamahal bilang isang kaibigan, Lex. Napatitig sa kanya si Lex. Tila may gusto itong sabihin, subalit sa huli ay tumango lang ito at bahagyang umiti. Alright, our marriage will only be temporary and only on paper. We will live together, under one roof, but separate rooms. Pero sa harap ng ibang tao, magpapanggap tayong mag-asawa. Be my temporary wife for a year, Doktora. Kinigat niya ang ibabang labi at tumango. Okay, sige. Tutulungan kita sa problema mo. Payag ako magpakasal sa'yo at maging temporary wife mo. Thank you, Maxine. Saka ka na mag-thank you kapag nakapirma na ako ng marriage certificate. Malay mo, magbago pa ang isip ko. Pabirong sagot niya. Then let's get married after this. Namilog ang mga mata niya. Ano? May kilala akong judge, yung tatay ni Andre. Let's go to him after this, Maxine. Seryoso ka ba? I'm serious. Magpakasal na tayo bago pa magbago ang isip mo. Joke lang naman yon. Hindi magbabago ang isip ko. Saka ang dami nitong pagkain natin. Paano tayo makakaalis agad? Ipabalot na lang natin yung iba. Sigurado ka ba talaga, Lex? Ngayon na talaga? May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Hinawakan nito ang kamay niya at seryoso siyang tiningnan sa mga mata. Then, will you marry me? Tonight? Lumunok siya at tumango. Okay, Lex. Mahigit isang oras ang nakalipas, nakarating sila sa malaking bahay ng mga Santos. Sinalubong sila ni Andre. Hi, Doktora. Bati ng lalaki sa kanya bago bumaling kay Lex. Seryoso ba talaga yung tinawag mo sa akin, pare? Seryoso ako, Andre. Maxine and I are here to get married. Sige, naghihintay na si Dad sa library. Ani Andre bago bumaling sa kanya. Teka, Doktora. Hindi ka naman tinutukan ng baril nitong lalaking to para pumayag na magpakasal sa kanya, di ba? Sabihin mo lang, kahit kaibigan ko tong si Lex, bubugbugin ko para sa'yo. Natawa siya. Don't worry, hindi naman. Mabuti naman at safe ang kamao ko, Doktora. Pabirong sagot nito. Dinala sila ng binata sa library kung saan naroon ang judge na ama nito. Si Andre rin ang nagsilbing witness nila. Pinahiram din sila nito ng isang pares ng singsing na ipinagtaka niya kung bakit meron ng binata. By the power vested in me, you're now husband and wife. Lex, you may now kiss your bride. Deklara ng Wes. Sabay silang humarap ni Lex sa isa't isa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maxine nang magtama ang mga mata nila. Hindi nila napag-usapan kung hahalikan siya nito o ano. Bakit ka naman niya hahalikan? Magkaibigan lang kayo. At sa papel lang ang kasal niyo. Paalala sa kanya ng isang bahagi ng isip. Thank you for marrying me, Maxine. Masuyong wika ni Lex. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Kahit sa kamay lang siya hinalikan ni Lex, ay tila nag-init ang buong katawan niya. Para bang may gumapang na kuryente sa kamay niya paakyat sa dibdib niya. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na anunsyo ni Andre na pumutol sa tinginan nila ni Lex. Bumaling sila sa binata na malaki ang ngising pumapalakpak. Congratulations, Lex and Dr. Maxine. Anito at bumaling sa kaibigan. Kamusta pare? Anong pakiramdam na natupad mo ang pangarap mo? Wala ka bang pa-burger dyan? Pangarap mo? Ano yun? Nagtatakang baling ni Maxine kay Lex. Wala yun, Maxine. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ni Andre. Ani Lex na tila binigyan ng nagbabantang tingin ng kaibigan. Nagtataka man ay hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos nilang magpasalamat kay Andre at sa ama nito ay nagpaalam na sila ni Lex. Totoo ba yung ginawa natin? Nagpakasal tayo?
Hindi makapaniwalang baling niya kay Lex. Nasa sasakyan sila nito. It's true. You're married to me now. Ngumiti ito at hinawakan ng isang kamay niya. Muling binalot ng init ang dibdib niya. Anong sasabihin natin kapag may nagtanong sa ospital? Tanong niya. Tell them we're best friends. Nagkahiwalay tayo at nang bumalik ka, pareho nating inamin na mahal natin ang isa't isa. Kaya nagpakasal tayo agad. Tumango siya bilang sang-ayon dito. I'll pick you up tomorrow. Sabay tayong papasok bukas. Hihintayin din kita umuwi. Masuyong wika ni Lex. Bala ko sanang dumaan sa Columbario para bisitahin ng parents ko, Lex. Nang umuwi siya sa Pilipinas ay dala rin niya ang abo ng mga magulang. Sasama ako, Maxine, kung okay lang. Gusto ko mabisita ang parents mo. Tumango siya sa asawa. Napag-usapan din nila na sa weekend kung saan pareho silang walang duty sa ospital ay tutulungan siya nitong maglipat ng gamit sa kondo nito. I'll see you tomorrow, Maxine. Ani Lex nang magpaalam sa kanya. Sa halip na ibaba lang siya nito sa entrance ng condo tower niya ay sumama pa ito paakyat sa unit niya. Salamat. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Lex. Areglado, Mrs. Napakurap siya. Mrs.? Nakangiting umangat ang kilay nito. Mrs. na kita ngayon, doktora. Pwede mo akong tawaging mister kung gusto mo. Pwede ring asawa ko. O kaya baby, sweetheart, my loves, pangga, honey pie. Kahit anong endearment. Natawa siya. Ang dami mong alam, Lex. Siyempre, doktor ako eh. Madami talaga akong alam, Mrs. Kinagat niyang ibabang labi. Pinipigilang umisi. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang hatid na tuwa sa kanya ang pagtawag nito ng Mrs. Sige na, good night na po, mister. Satisfied na ngumiti ito bago tumalikod. Hindi naman mawala ang ngiti niya hanggang sa makatulog siya ng gabing yon. Kinabukasan, pagbaba niya sa lobby ng condo tower, ay naroon na si Lex at naghihintay sa kanya. Tulad kahapon, nakadress shirt ito at slacks, kaya hindi maintindihan kung bakit tila mas gwapo ito sa paningin niya ngayon. Nag-breakfast ka na, Maxine? Tanong nito pagpasok nila sa sasakyan nito. Yup, nagkape ako at toast. Yun lang? Wala na akong oras magluto eh. Saka sanay naman ako na light meal lang sa umaga. Let's have a proper breakfast. Maaga pa naman. Ang daming trabaho tapos konti lang kinakain mo. Napangiti na lang siya sa pag-aalala nito. Hindi na, magre-rice naman ako mamayang lunch. Okay na yun. Sabay tayong mag-lunch mamaya ah. Teka, paano si Andre? Pabirong tanong niya. Ikaw ang asawa ko pero gusto mong ibang tao ang kasabay ko mag-lunch, Mrs. Natawa siya. Ito naman, joke lang, mister. Siyempre ako ang kasabay mong mag-lunch mamaya. Kaya nga tayo nagpakasal para mawala ang chismis tungkol sa'yo. Pagdating sa ospital, pagbaba nila mula sa sasakyan ni Lex, ay agad nitong hinawakan ng kamay niya. Ready ka na, Mrs. Nakangiting baling sa kanya ng asawa. Kung makapagtanong ka naman, mister, parang susugo tayo sa gera. Natawa ito at mabilis na hinalikan ng kamay niyang hawak nito. Kinalma ni Maxine ang sarili habang naglalakad sila papasok sa ospital. Sa lobby pa lang ay marami nang napapatingin sa kanila. Pagdating sa ikawalang palapag, halos manlaki ang mga mata ng mga nakakasalubong nilang nurse nang makita kung sino ang kasama niya. Ang daming nakatingin sa atin. Sikat ka talaga dito sa ospital ah. Pabulong na komento niya kay Lex habang tinatahak nila ang hallway patungo sa opisina niya. Gulat lang ang mga yun dahil ang ganda ng kasama ko. Nakangising baling nito sa kanya. Pabirong inikot niya ang mga mata. Sus, bolero. Lalo pang magugulat ang mga tao pag nalaman na mag-asawa tayo. Hayaan lang natin silang magulat. Nakangiting sagot nito. Nang maihatid siya nito sa opisina niya ay nagpaalam na rin to. Doktora, magkakilala pala kayo ni Doc Alexiel? Usisa sa kanya ni Nurse Joy nang magtungo siya sa nurse station. Oo, pigil ang ngiting sagot niya sa dalawang nurse na kaharap. Nakita namin magka-holding hands kayo. Doktora, boyfriend mo pala siya? Tanong naman ni Nurse Mika. Asawa ko. Anya at ipinakita ang wedding ring sa kamay. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Totoo, doktora? Asawa mo si Doc Alexiel? Paano nangyari yun? Matagal na ba kayong kasal? Inilahad niya sa mga ito ang napag-usapan nila ni Lex na isasagot sa mga mag-uusisang katrabaho. Oh my God, sabi na nga ba, hindi totoo yung chismis na bakla si Doc Alexiel eh. Ani Nurse Mika. Naku, doktora, sorry. Sinabi ko pa naman sa'yo na crush ko si Doc Alexiel. Ani naman ni Nurse Joy. Natawa siya.
It's okay, sanay na ako sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Kaya pala walang nagtatagal na babae kay Doc kasi hindi siya makamove on sa'yo. Ang haba ng hair mo, doktora ha? Anong shampoo mo? Napangiti na lang siya sa panunukso ng mga ito. Pagdating ng lunch, sinundo siya ni Lex sa dermatology department. Pagdating sa cafeteria ay nakasunod muli ang tingin sa kanila ng mga kasabay na hospital personnel. Puro paborito mo tong binili kong ulam. Ani Lex nang ilapag nito ang tray ng pagkain nila. Nang maupo ay binuksan nito ang canned juice at sinalinan ang baso niya. Napangiti siya. Thank you, Lex. You're welcome, Mrs. Sagot nito. Hinawakan pa nito ang isang kamay niya at pinatakan ng magaang halik. Nagwala ang puso ni Maxine. Malapit sila noon sa isa't isa, ngunit hindi ganito kasweet si Lex noon. Nakalimutan mo, may audience kayo kaya ganyan siya. Paalala sa kanya ng isang bahagi ng isip. Naalala niya na maraming nakatingin at nanonood sa kanila. Kaya naman umakto rin siyang sweet sa kaharap. Nang mapansin niya ang sauce ng kare-kare sa gilid ng labi nito ay agad siyang kumuha ng tissue upang punasan yon. Thank you, Mrs. Malaki ang ngiting wika ni Lex. Ayusin mo ang pagkain mo, mister. Bahagya itong umuso. I'm sorry, nako-conscious kasi ako. Dahil sa mga nakatingin? Hindi, ano pa kaialam ko sa kanila? Sa'yo ako nako-conscious, Mrs. Ang hirap pala kapag nakatitig sa'yo ang maganda mong Mrs. Parang matutunaw ako eh. Kagat ang labing napairap siya. Ang corny mo, Doc. Pero namumula ka. Nagbablush ang Mrs. ko. Kilig yan. Hindi ah. Asus, dinay pa, doktora. Humisi ito at hinawakat pa ang isang pisngi niya. Pinandilatan niya ito. Natawa lang si Lex bago ito nagpatuloy sa pagkain. Napangiti na lang din siya. Pagkatapos kumain ay hinatid siya nito sa department. Work well, Mrs. Sa harap ng ilang nurse na nakatingin sa kanila ay hinalikan siya nito sa pisngi. Tulala siya ng iwan ni Lex. Pakiwari niya naiwan sa pisngi niya ang init ng labi nito. Doktora, ang sweet niyo ni Doc Alexiel? Tukso sa kanya ni Nurse Joy. Oo nga, doktora. Kinikilig kaming lahat nang nakakita sa inyo sa cafeteria. Bagay na bagay kayo ni Doc. Ani pa ni Nurse Mika. So talagang pinapanood niyo nga kami. Kung may pangkangastigo niya sa mga ito. Sorry na, doktora. Sarap niyo kasing panoorin ni Doc eh. Parang live K-drama, ganun. Obvious na love is in the air. Nakangusang sagot ni Nurse Joy. May potential pala kaming maging artista ni Lex kung ganun. Naaliw na wika niya sa isip. Nang hapong yon, sabay silang lumabas ng ospital ni Lex. Tulad ng usapan nila, dumaan sila sa kolumbaryo upang bisitahin ng mga magulang. Inihingi ng tawad ni Lex ang kasalanan ng mama nito sa kanyang ina. Huwag po kayong mag-alala, tito at tita. Kahit wala na kayo, hindi po mag-isa si Maxine. Nandito po ako para sa kanya. Aalagaan ko po ang anak niyo. Pangako hindi ko siya pababayaan at hindi ako aalis sa tabi niya. Seryosong wika ni Lex. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Maxine sa sinabi ng lalaki. Nang humarap to sa kanya ay napansin nito yon. Hey, bakit parang iiyak ka? Masuyong tanong nito. Ikaw kasi, nagpapaiyak ka. Marahan nitong hinawakan ng pisngi niya. Totoo naman yung sinabi ko. Ngayong nakita na ulit tayo, hindi kita pababayaan. Aalagaan kita. Thank you, Lex. Madamdaming sagot niya at yumakap na rito. Gumanti to ng yakap at hinagod ang likod niya. Huwag ka nang umiyak, misis ko. Baka isipin ng parents mo, pinapaiyak kita. Magalit pa sila sa akin at pagmultuhan ako. Natatawa siyang kumalas dito. Paglabas nila sa kolumbaryo ay sa isang restaurant sila dumiretso. Naghapunan sila bago siya hinatid ni Lex sa unit niya. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay ganoon ang naging routine nila. Pagdating ng weekend ay tinulungan siya ni Lex na lumipat siya sa condo unit nito. 2 palapag ang unit nito at may 3 kwarto. Ang laki nitong unit mo, Lex. Grabe, ang layo na talaga ng narating mo, Doc. Nakaka-proud ka. Ang galing-galing ng best friend ko. Best friend lang? May I remind you na asawa mo na rin ako ngayon. Nakaangat ang kilay na baling nito. Natawa siya. Di, ang galing-galing ng best friend / asawa ko. Ganyan, misis. Very good ka sa akin. Sagot nito na ikinatawa na lang niya. Inokupa niya ang isa sa mga silid sa unit ni Lex. Pagkatapos nilang ayusin ang mga gamit niya ay nagyaya itong mag-grocery. Matapos naman nilang mamili ay naglakad-lakad sila hanggang sa mapadpad sila sa arcade center. Nagkayayaan silang mag-bowling. Ang galing mo pa rin mag-bowling?
Puri niya kay Lex habang nakatingin sa perfect score nitong nakadisplay sa screen. Pagkatapos nitong maglaro ay ibinaling nito ang buong atensyon sa kanya. Ayos ba, Mrs.? Teka, pinawisan ka oh. Wika niya nang mapansin ang namuong pawis sa noon nito. Pwede po bang pakipunasan, Mrs. ko? May paglalambing na wika nito. Napailing na kumuha siya ng tissue at pinunasan ang noon ni Lex. Napalunok siya nang mapatitig sa mukha ni Lex. Talagang habang tumatagal ay lalo pang gumagwapo ang lalaki sa paningin niya. Bakit napatitig ka, Mrs.? Ang gwapong doktor ng Mr. mo, no? Natawa siya. Ihabang mo naman, Dok. Ngumisi siya at inangat ang kamay. Hinawi nito ang hibla ng buhok niyang nakabala sa ponytail at inipit yon sa likod ng tenga niya. Ang ganda-ganda mo rin naman, doktora. Kaya bagay tayo. Kumabog ang dibdib ni Maxine. Simula noong halikan siya ni Lex sa kamay noong araw ng kasal nila, napansin niyang napapadalas ang pagbilis ng tibok ng puso niya kapag hinahawakan siya nito. Kahit mga simpleng pagtatama lang ng mga mata nila ay may epekto sa kanya. Ang expert mo na sa pambobola, kaya siguro ang dami mong naging babae, no? Nakasimangot na sagot niya. Kinagat nito ang ibabang labi. Huwag ka mag-alala, ikaw na lang ang babae ko ngayon, Mrs. Wala nang iba. Tumikhim siya sa kabila ng pagwawala ng dibdib. Wala naman tayo sa ospital, Lex, kaya hindi natin kailangang umaktong mag-asawa. Pero baka may kakilala tayong makakita sa atin. Mas mabuti na yung ganito, Mrs. Kung sa bagay ay may punto ito. Fine, dami mo pa naman daw naging babae kaya madaming may kilala sa'yo. Sa bagay, di naman nakapagtatakang naging playboy ka sa gwapo mong yan. Sana lang wala kang nilokong babae, Lex. Simeryoso ito. I never fooled anyone, Maxine. I've been nothing but honest to those women I've dated before. Just like normal guys, I tried to get into dating and relationships. It's just that hindi ko lang magawang palalimin ang nararamdaman ko sa kanila. Kaya bago pa sila umasa, tinatapos ko na kung anong meron sa amin ng mga babaeng yun. Hindi ko kayang manloko ng babae. Ngumiti siya. I believe you, Lex. Naniniwala ako. How about you? Kumusta ang love life mo nung nasa US ka? Ang dami siguro na humaling sa'yo dun, no? Wika nito. Oo naman, madami, no? Magkahalong pagbibiro at pagmamayabang na sagot niya. Marami kang naging boyfriend? Ngumuso siya. Wala. Halatang nagulat ito sa narinig. Wala? Wala kang experience kahit halik? Nag-init ang mukha niya. May experience naman ako pagdating sa case, no? I mean, sinubukan ko namang makipag-date pero hanggang ganun lang. Wala ako nagugustuhan talaga sa mga lalaking nakikilala ko ron eh. Ngumuso si Maxine. Nakakahiya ba, Lex, na 30 na ako pero hanggang halik lang ang experience ko? There's nothing to be ashamed of, Maxine. I'm sorry. Hindi ko alam na wala kang experience with intimacy. Hindi ako nakahingi ng permiso kapag hinahawakan kita. Ayos lang naman sa akin. Really? Ngumiti siya. I mean, ikaw naman yan. I trust you. Ikaw lang ang lalaking pinagkakatiwalaan ko. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa labi. I always respect you, Maxine. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Tumango siya. Pilit na kinakalma ang dibdib. Talagang dito pa tayo nag-usap ng ganyan ah. Halika na nga. Natatawang nagpatianod to sa kanya. Manood na lang tayo ng sine, Mrs. Na-miss ko yung gawin kasama ka. Sumang-ayon siya sa suhestyon nito. Gabi na sila nakauwi sa kondo nito dahil sa mall na rin sila naghapunan. Kinabukasan, pagpasok ni Maxine sa kusina ay naabutan niyang may nakahanda ng almusal. Ang sipag mo naman, Lex. Ang dami mong niluto ah. Komento niya habang nakatingin sa mga nakahain sa mesa. Humisi ito. Siyempre, ayokong pagsisihan mo na pinakasalan mo ako, Mrs. Natawa siya. May plano kaya tang patabain ako, Lex? Ang sarap mo pa namang magluto. Noong teenager sila ay madalas na niyang matikman ang luto nito. Kapag nagbabaon ito ng pagkain noon ay laging may para sa kanya. Kahit tumaba ka, maganda ka pa rin. Umagang-umaga nang bobola ka. Totoo nga, Mrs. Kahit lumoboy ang pisngi mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa akin. Nakangising inambot nito ang mukha niya at pinisil ang pisngi niya. Otomatikong nagwala ang puso niya. Sus, kumain na nga lang tayo. Namiss ko tong tapsilog mo. Talaga? Kumain ka ng marami ah. Anito at pinagsilbihan siya. Masaya silang nag-almusal ni Lex. Sa araw na yon, buong maghapon lang sila sa unit nito. Pagdating ng hapon ay niyaya niya itong mag-swimming sa swimming pool ng kondo. Gabi na nang umahon sila para kumain.
Kinabukasan araw ng Lunes, nagising si Maxine sa sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Maxine, gising ka na, Mrs. It's Monday, may trabaho tayo ngayon. Wika ni Lex mula sa labas ng pinto. Isang mahinang ungol ang isinagot niya bago bumangon. Mabigat at mainit ang katawan niya. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang nakabihis ng asawa. Kahit masama ang pakiramdam ay hindi niya napigilang pasadahan to ng tingin. Maxine, are you okay, Mrs.? Kunot noong tanong ni Lex. Shit, mainit ka. Anito nang idampi ang palad sa kanyang noo. Masama ang pakiramdam ko, Lex. Hindi mo na ako pupunta sa ospital ngayon. Tatawag na lang ako para mag-inform. Bumuntong hininga ito. Bakas ang pag-aalala sa gwapong muka. Dapat hindi tayo nagtagal sa pool kagabi. Okay lang yun, Lex. Trangkaso lang naman to. Go back to your bed. Dadalhan kita ng pagkain para makainom ka na ng gamot. Hindi na, Lex. Ako na bahala sa sarili ko. Baka malate ka sa trabaho kapag inasikaso mo pa ako. Hindi na rin muna ako pupunta sa ospital. Nagsalubong ang kilay niya. Di ba may mga outpatient schedule ka ngayon? Marami kang pasyente, Lex. I'll ask the head nurse to hand over my patients to Andre. Hindi, Lex. Pumasok ka at unahin mo mga pasyente mo. Kaya ko ang sarili ko. Baka nakakalimutan mong doktor rin ako. Kapag may sakit ng mga doktor, kailangan din naman nila ng ibang tao na mag-aalaga sa kanila, Mrs. Pero lagnat lang naman to, no? Hindi naman malala ang sakit ko, kaya wag kang OA, mister. Sigurado ka? Oo naman. Alright, tatawag ako lagi. Make sure lagi mong katabi ang cellphone mo. Tila may mainit na humaplos sa puso ni Maxine. Opo, Doc. At papakainin muna kita at paiinumin ng gamot bago ako umalis. Hindi na siya nakakontra kay Lex. Pagkatapos niyang uminom ng gamot ay hinatid siya nito sa kwarto niya. Magpahinga ka, okay? Masuyong sambit nito habang hinahaplos ang ulo niya. Tumango siya, mapungay ang mga mata. Kapag hindi ako sumagot sa tawag mo, ibig sabihin tulog lang ako. And call me if you need me here, okay, baby? Anito at pinatakan ng halik ang noon ni Maxine. Naiwan siyang natulala sa endearment na ginamit nito sa kanya. Nang kumalma ay muli siyang hinila ng antok. 3 oras ang nakalipas, nagising siya sa tawag ng asawa. Lex? Wika niya nang sagutin ang tawag. How are you, Mrs.? I was calling an hour ago pero hindi ko sumasagot. Kagigising ko lang. Masakit pa rin ang ulo ko pero nabawasan naman. Kakain ako ng lunch para makainom ulit ng gamot. Nasa dining table ng pagkain mo. Nilagay ko sa thermos yung sabaw para hindi ka na mag-init. May tubig na rin doon at gamot. Thank you, mister. Ikaw, kamusta ka dyan? Ay, doktora. Hindi mapakalitong asawa mo. Kanina pa gustong umuwi. Narinig niyang wika ni Andre sa background. Natawa siya. Okay lang ako dito, Lex. Huwag kang masyadong OA. You can't stop me from worrying, Mrs. Lalo't mag-isa ka lang dyan. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Ano ka ba? Strong independent woman kaya ako, no? Kayang-kaya kong sarili ko. Ikaw, nag-lunch ka na ba? Hindi pa. I wanted to talk to you first. Mag-lunch ka na po, Doc. Sige na, kakain na rin ako. Alright. May gusto ka bang kainin? Mag-uwi ako mamaya. Wala naman. Wala akong masyadong panlasa. Take care, Mrs. Uwi ako agad mamaya. Yung gamot mo, huwag mong kalimutan, ha? Opo, mister. Ang kulit mo palang, doktor. Sa'yo lang asawa ko. Natatawang nagpaalam siya rito. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay nakatulog siyang muli. Madilim na nang magising siya. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan niya si Lex sa sala. Maxine, how are you, Mrs.? Agad siyang nilapitan ng asawa. Kanina ka pa? Sa halip ay tanong niya. I got home at 4. Tulog na tulog ka kaya hindi kita ginising. Di naman ang palad nito ang noon niya. Mainit ka pa rin. Stay in your bed. Initin ko lang yung niluto kong sabaw. Dito na lang ako sa sala, Lex. Sige, stay here. Pinaupo siya ni Lex sa sala bago siya iniwan doon. Pagbalik nito ay may dala itong tray ng pagkain. Come on, Mrs. Kain na. Masuyong wika ni Lex. Ako na, Lex. Anya nang akmang susubuan pa siya nito. No, baby. Ako na. Wala ako kanina kaya hayaan mong alagaan kita ngayon. Nag-init ang puso niya at sa huli ay hinayaan ito sa gusto. Total ay gusto rin naman niyang maalagaan ni Alexiel. Narinig ko na ikaw daw ang paboritong doktor ng mga pasyente sa pulmonology department, Lex. Kaya pala, kasi sarap mong mag-alaga. Komento niya.
Exclusive lang sa'yo itong special treatment ko, Mrs. Natawa siya. Talaga? Swerte ko naman pala. Ganun ka kalakas sa akin. Anito at kumindat sa kanya. Napangiti siya. Isang oras pagkatapos kumain, niyaya siya nitong pumasok na sa silid niya para magpahinga. Come on, Mrs. Baka dito ka pa makatulog sa sala. Ani Lex. Tinatamad ako maglakad. Buhatin mo ako, Lex. Ungot niya sa asawa. Hindi niya alam kung bakit na mga sandaling yon ay tila gusto niyang magpalambing dito. Oh, naglalambing ang baby ko ah. Masuyong sambit nito at kinarga siya. Kumapit siya sa batok ng asawa. Naramdaman niya ang masuyong paghagod nito sa likod niya. Ang bigat mo pala, Mrs. Pabirong wika nito. Lumabi siya kahit hindi siya nakikita nito. Hay, ibaba mo na nga ako. Humalakak ito. Joke lang, baby ko. Ang gaan mo lang, parang bulak. Kahit patulugin pa kita sa bisig ko, hindi ako mangangalay. Ang sarap mong yumaka pero ang tigas ng braso mo. Gusto ko pa rin sa kama. Ito na, Mrs. Malapit na tayo sa kama mo. Ilang sandali pa'y maingat siya nitong ibinaba sa kama. Subalit sa halip na bumitaw kay Lex ay nanatili siyang nakakapit dito. Tabihan mo akong matulog, Lex. Nilalamig ako. Muli ay paglalambing niya. Marahan itong kumalas bago seryosong sinalubong ang mga mata niya. Sigurado ka, baby? Please, samahan mo ako. Dito ka na lang matulog. Masuyo itong tumango. Okay, Mrs. Dito lang ako sa tabi mo. Sasamahan kita. Pagkatapos nitong ayusin ng higa niya, ay nahiga rin ito sa tabi niya. Paharap sa kanya. Ay, kawawa naman ang baby ko. May sakit. Sana gumaling ka na. Ngumiti siya. Gagaling ako agad dahil sobrang galing mo mag-alaga. Ngumiti ito habang hinahaplos-haplos ang buhok niya. Napapapikit siya sa ginagawa nito. Sige na, Mrs. Matulog ka na. Masuyong sambit nito. Dito ka lang sa tabi ko, ah. Opo, dito lang. Hindi ako aalis. Nakangiting ipinikit niya ang mga mata. Bago siya nakatulog ay naramdaman niya ang paglapat ng labi nito sa noo niya. Kinabukasan, nagising siya na mag-isa sa kama. Naabutan niya ang asawa sa kusina na kasalukuyang nagluluto. Good morning, Mrs. Kamusta ka? Masuyong tanong nito. Okay na ako, Lex. Medyo mabigat pa ang katawan ko pero wala nang lagnat. Nilapitan siya nito. Hindi ka na mainit. Pero magpahinga ka pa rin today, okay? Bukas ka na pumasok. Kinigat niya ang ibabang labi. Ikaw, okay ka lang ba? Baka nahawa ka sa pagdikit mo sa akin. I'm fine, Mrs. Malakas ang resistensya ko. Come on, kumain na tayo. Nagluto ako ng sopas. Pagkatapos kumain ay pumasok na sa trabaho si Lex. Naiwan siyang mag-isa sa kondo nito. Nasa kwarto siya nang tumunog ang cellphone niya. Akala niya ay si Lex yun, subalit ang kaibigang si Kate pala. Maxine, sorry ngayon lang ako nakatawag ulit. Sobrang busy dito sa ospital. Lagi akong walang tulog. Wika ng kaibigan mula sa kabilang linya. Okay lang, Kate. Kamusta ka dyan? Baka pala gusto mong iset up kita ng date sa pinsan kong abogado. Taga Makati lang yun, Maxine. Kinukulit kasi ako nang makita yung picture mo. Sa iba mo nalang ireto yung pinsan mo, Kate. Hindi na ako pwede. Ha? Bakit? OMG, don't tell me may boyfriend ka na agad dyan. Asawa, may asawa na ako. Kagat ang labing sagot niya. Oh my God, seryoso? Sino? Si Lex. Si Lex? Yung dati mong best friend na lagi mong iniiyakan kapag namimiss mo? Oo, isa lang naman ang kilala kong Lex. Walang iba kundi siya. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa pagpapakasal kay Lex at ang kasunduan nila ng asawa. Akala ko sa papel lang ang pagsasama niyo. Pero bakit parang ang saya mo, Maxine? Ramdam ko hanggang dito sa LA yung kilig mo, oh. Siguro, mahal mo na yung best friend mo, no? Mahal ko naman talaga siya. Magkaibigan kami. I mean, mahal mo na romantically. Hindi lang bilang isang kaibigan. Natigilan siya sa sinabi ni Kate. Bigla ay bumalik sa kanya ang mga kakaibang nararamdaman niya sa presensya ni Lex. Ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ang tila kuryente kapag naglalapat ang mga balat nila. Ang bigla niyang paglalambing sa asawa. Hindi ka nakasagot dyan. Mahal mo yung asawa mo, no? Untag ni Kate. You're right. Hindi na lang kaibigan ang tingin ko kay Lex. Parang mahal ko na siya, Kate. Pag-amin niya sa kaibigan. Gusto ko maging totoo ang pagsasama namin. Napapangiti siya kapag naiisip na magiging totoo ang pagsasama nila ni Lex. Ito ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Sa tingin mo, pareho kayo ng nararamdaman ni Lex? Ani Kate.
Hindi ako sigurado, Kate. Pero gusto kong maniwala na oo. Kapag ang pagbabasihan ay ang kinikilos ng asawa, gusto niyang maniwala na pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Natawa ang kaibigan sa kabilang linya. Nandyan nga sa Pilipinas ang kapalaran mo. Hinihintay ka lang palang umuwi. Napangiti siya sa sinabi nito. Pagdating ng tanghali, si Lex naman ang tumawag sa kanya. Kumusta ang misis ko? Tanong nito mula sa kabilang linya. Kumain na po ako. Nagutom kasi ako agad. Ang sarap ng sopas mo, mister. Talaga? Hindi pa mabola yan? Totoo, ang dami ko nga nakain eh. Bumalik na kasi ang panlasa ko. Very good, baby. Kusang sumugat ang ngiti sa mga labi niya. Ikaw, kumain ka na? Nagpabili lang ako ng pagkain kay Andre sa cafeteria. Dito ako magla-lunch sa office. Wala rin ako masyadong pasyente ngayon para makauwi ako agad sa'yo. Okay lang naman ako dito, mister. Still, I wanna go home to you. Okay po. Siya nga pala, misis. Nakasalubong ko yung mga nurse sa dermatology department. They're sending you their well wishes. May binigay din silang basket ng prutas. I'll bring home later. Talaga? Ang sweet naman nila. Mas sweet pa rin ang asawa mo. Oo naman. Ikaw pa ba? Narinig niya ang halakak nito. May gusto kang pasalubong? Ikaw lang, mister. Sapat na. Uuwi naman talaga ako sa'yo, misis. Pero wala ka talagang gusto? Avocado ice cream. Sige po, misis. Noted. Magpahinga ka lang dyan, okay? Malambing na sagot nito. Yes, Doc. Sagot niya. Hindi mapuknat ang ngiti ni Maxine nang ibaba ang cellphone. Excited siyang makitang muli ang asawa. Pagkatapos niyang maligo ay bumalik siya sa pagtulog. Hapon na nang magising siya. Naroon na rin si Lex. Naabutan niyang nakatulog ito sa couch habang nanonood ng TV. Sa halip na gisingin ng asawa ay naupo siya sa tabi nito. Napatitig si Maxine sa nakaawang na mga labi ni Lex. Ano kaya pakiramdam na mahalikan mo sa lips? Wika niya sa isip. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay hinalikan na niya ang nakaawang nitong mga labi. Napahawak siya sa kumakabog na dibdib ng lumayo kay Lex. Pagkatapos ay kinagat niya ang ibabang labi at napangiti. Kaya pala ang daming babaeng nahuhumaling sa'yo. Ang gwapo mo na, ang sarapan ng lips mo. Pero sorry na lang sila kasi ako ang pinakasalan mo. Wika niya sa isip habang nakahawak sa pisngi ng mister. Patuloy siyang nakatitig sa mukha ng asawa ng magising to. Maxine? Hey, I'm sorry, nakatulog pala ako. Ani Lex at umayos ng upo. Oo nga eh, tulog na tulog ka. Nakapagnakaw ako ng halik. Pili ang niya sa isip. Okay lang Lex, kaswal na sagot niya. Kanina ka pa? Sumulyap to sa suot na relo. Just an hour ago, inilagay ko muna sa ref yung avocado ice cream mo. Bumili na rin ako ng fresh avocado. Talaga? Thank you, mister. Malaki ang ngiting niyakap niya ito. Halatang nabigla si Lex, subalit agad itong gumanti ng yakap. You're welcome, Mrs. Anything for you. Come on, let's eat. Nag-uwi rin ako ng pagkain. Mamaya na, hindi pa naman ako nagugutom. Dito muna tayo, please. Bahagya itong lumayo para tingnan siya. Okay, Mrs. Parang na-miss mo ako ah. Ngumiti siya. Na-miss talaga. Pwedeng mamaya rin, tabihan mo ako matulog. Gusto ko ulit ng kayakap. Gagawin mo akong human pillow, ganun? Pabirong tanong nito. Lumabi siya. Okay lang naman kung ayaw mo. Gusto ko syempre, at saka makakatanggi ba ako kapag ganyan nagpapakit ka na? Nakangising hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Gumapang ang kilig sa katawan niya. Nang gabing yun ay magkayakap silang natulog sa kwarto niya. Kinabukasan ay tulog pa si Lex sa tabi niya nang magising. Sa halip na gisingin to ay muli niya itong ninakawan ng halik. Nakakadalawa ka na, Maxine. Usig sa kanya ng isip. Pigil ang ngiting iniwan niya ang asawa sa kama para magluto ng almusal. Good morning, mister. Bati niya kay Lex pagpasok nito sa kusina. Hindi na kita ginising dahil gusto kong ako naman ang maghanda ng almusal ngayon. Look, nagluto ako ng American breakfast. Maiba naman kasi puro Filipino breakfast ang niluluto mo. Baka napagod ka sa pagluluto. Nito na dinama ang noon niya. Hindi po, saka maayos na ako. Nakangiting pinataka nito ng halik ang noon niya. Thank you, Mrs. You're welcome. Halika, kain na tayo. Nang maupo ito sa hapag ay inasikaso niya ito. Napahinto siya sa paglalagay ng tubig sa baso nito nang mapansing nakatitig sa kanya si Lex. Bakit nakatingin ka ng ganyan? Bakit ang sweet mo ngayon, Mrs.? Anong meron? Bawal ko bang pagsilbihan ng asawa ko?
Bawal ba ako maging sweet sa'yo? Nakangiting umiling to. Akala ko may kasalanan ka sa akin, Mrs. Ha? Wala ah. Bigla naman niyang nailala ang pagnanakaw niya ng halik kay Lex. Namumula ka, baby. Tila may naglalarong ngiti sa labing komento nito. Hindi ah. Alam mo, kumain ka na lang, mister. Anya at ipinaglagay ng pancake ang pinggan nito. By the way, Mrs., medyo late ako makakalabas ng ospital ngayon. May meeting ako with Dr. Hoson. Kung gusto mo umuwi agad mamaya, pwede kitang ipasabay kay Andre. Hihintayin na lang kita, Lex. Sabay na tayo. Sigurado ka? Sigurado po. Doon na lang ako maghihintay sa office mo. Sige po, Mrs. Ikaw ang boss ko eh. 2 oras ang nakalipas ay nasa ospital na sila. Baby, huwag mong kalimutang magpahinga from time to time. Kagagaling mo lang sa sakit. Bilin ni Lex pagdating nila sa 8th floor. Ikaw din po, mister. Bago pa ito magpaalam ay siya na humalik sa pisngi nito. Pagdating ng tanghali, hindi niya nakasabay mag-lunch ang asawa dahil may emergency patient to. 5:00 ng hapon, nasa opisina na siya ni Lex nang abutan siya roon ni Andre. Hi, doktora. Inutusan ako ni Lex na dalhin sa'yo to. Baka daw magutom ka sa paghihintay. Anito at inabot sa kanya ang isang paper bag. May laman yung salad at orange juice. Salamat, Doc. Naabala ka pa. It's okay. Malakas sa akin yung si baby boy eh. Huwag ka magselos ah. Ganun lang talaga kami ni Lex. Natawa siya. Hindi naman. Natutuwa nga ako eh. Ang cute niyong magkaibigan. Ngumiti ito. Mabuti naman magaling ka na. Di ko makausap ng maayos yung asawa mo noong isang araw eh. Akala ko nung una kung ano ang sakit mo. Napangiti siya sa sinabi ng binata. Naalala niya ang isang pagkakataon na isinugod siya ni Lex sa school clinic nung high school sila. Umabsent ito sa klase upang maghapon siyang bantayan. Nakikita mo naman siguro kung gaano ka ka-espesyal kay Lex, Maxine. Wika ni Andre. Hindi naman ako manhead, Andre. At tulad niya, espesyal din siya sa akin. That's good to hear, Maxine. Parang kapatid ko na yung si Lex, kaya sana alagaan mong mabuti. Makakaasa ka, Andre. Nagpalitan sila ng ngiti. Pag-alis ni Andre ay kinain niya ang pagkaing pinadala ni Lex. Nakaidlip din siya pagkatapos. Nang imulat niya ang mga mata ay nasa harap na niya si Lex. Lex? Hi, Mrs. Masuyo ang ngiting iginawad nito sa kanya. Gumanti siya ng ngiti. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay niyakap na niya to. Ang clingy ng Mrs. ko ah. Ang hilig mangyakap. Ang bango mo kasi. Ang pogi pa. Pakiulit nga. Ano yun? Sininghot niya ang leeg nito. Ang bango mo po. Ang pogi pa. Galing mambola ng Mrs. ko ah. Lumayo siya rito upang makita ang mukha nito. Laki naman ang ngiti mo. Kilig ka? Siyempre, sinong hindi kikiligin sa sinabi mo? Pakiramdam ko akong pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Ikaw naman talaga. Ikaw din ang pinakamagandang babae, Mrs. ko. Natawa siya. Hinawakan naman siya nito sa pisngi. Thank you for waiting for me. Gutom ka na ba? Halika na, alis na tayo para makapag-dinner na tayo. Hindi naman ako gutom. Naubos ko yung salad na pinadala mo kay Andre. Ilang sandali pa ay magkahawak ang kamay na lumabas sila ng ospital. Sa halip na dumiretso ng uwi sa kondo, sa labas na sila naghapunan. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay lalo pang naramdaman ni Maxine ang paglalim ng damdamin niya kay Lex. Umaasa siya na tulad niya, hindi na lang simpleng kaibigan ang turing ng asawa sa kanya. Araw ng Sabado, si Maxine ang naghanda ng almusal nilang mag-asawa. Wala silang pasok sa ospital, subalit aalis si Lex dahil may seminar itong dadaluhan sa Lung Center of the Philippines. Sweet naman ang misis ko. Parang ayaw ako magutom ah. Ani Lex nang iabot niya rito ang lunchbox na inihanda niya. May laman niyang sandwich at snacks. Kainin mo yan ah, nakangiting sagot ni Maxine. Yes po baby, labas tayo mamaya pag uwi ko ah. Nood ulit tayo ng sine. Lalabas din ako mamaya, Alex. Bala kong bisitahin ng parents ko. Pagkatapos ko doon, dediretso na lang ako sa'yo. Ako palang susunduin mo, misis. Ayaw mo? Lumapad ang ngiti nito. Siyempre gusto. Basta mag-ingat ka mamaya ha. I-text mo sa akin yung plate number na sasakyan mong taxi. Opo. Very good, misis. Kinabig siya nito at hinalikan sa noo bago umalis. Naiwan siyang malapad ang ngiti. Pagkatapos niyang mag-lunch ay nagtungo siya sa kinalalagakan ng mga magulang. Pagkatapos niyang manalangin ay inamin niya sa harap ng mga magulang ang nararamdaman para kay Lex. Mommy, Daddy, gusto kong ipaalam sa inyo na si Lex po ang lalaking gusto kong makasama sa buhay. Mahal ko po siya. Sobra.
At alam kong siya ang lalaking mamahalin ko. Mabuting lalaki po si Lex at noon pa man, inaalagaan at pinoprotektahan na niya ako. Kaya sa kabila ng nangyari sa pamilya natin, alam kong kung nabubuhay po kayo ngayon, hindi niyo tututulan ng pagsasama namin. Isang oras siyang nagtagal sa piling ng mga magulang bago siya nagpaalam sa mga ito. Ibinaba siya ng taxi sa tapat ng Lung Center of the Philippines. Bago pa siya makapasok sa ospital, ay natanaw niya ang pamilyar na bulto ni Lex. Nasa isang bahagi ito ng garden ng ospital at may kaharap na babae. Tila seryoso ang pinag-uusapan ng mga to. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay bahagya siyang lumapit para marinig ang mga to. Is it true, Lex? You're married? Tanong ng babaeng kausap ni Lex sa kanyang asawa. Dahil sa direksyon niya nakaharap ang babae ay kita niya ang mukha nito. Maganda ito at matangkad. Malaki ang hinala niya na isa ito sa mga dating nakarelasyon ng asawa. Yes, I'm already married, Janice. Sagot ni Lex. How did that happen? Akala ko ba tinapos mo na kung anong meron sa atin dahil kahit ano ka mong gawin mo, hindi mo makalimutan yung first love mo. And now you're telling me you're already married? Nagtatakang tanong ng babae. It's because the woman I married is my first love, Janice. Natigilan si Maxine sa narinig. Siya ang first love ni Lex? Ibig sabihin ba nun, matagal nang may nararamdaman sa kanya ang matalik na kaibigan? Akamang magsasalita ang babaeng kausap ni Lex nang mapansin siya nito. Dahil sa ginawa nito ay napalingon din sa kanya ang asawa. Maxine! Nabiglang sambit ni Lex. Hi, you're Alexiel's wife? Tanong ng babaeng kausap ni Lex na nakalapit na sa kanya. Yes, ako nga. Wala sa sariling sagot niya. Hindi pa nakakabawi sa narinig. Ngumiti ang babae. Nice to finally meet you, Mrs. Vergara. Ang swerte mo, sa dami ng babaeng gustong mapaibig si Lex, ikaw lang talagang gusto niya. Kaya alagaan mo mabuti ang lalaking yan ah. Sinuklian niya ang ngiti ng babae. Hindi mo na dapat sabihin sa akin yan. Mamahalin ko talaga taalagaan ng asawa ko. Good. Anito at bumaling kay Lex. Go ahead, Lex. Send my regards to Andre, okay? Sinundan niya ng tingin ng pag-alis ng babae. Nang mawala ito sa paningin niya ay hinarap niya ang asawa. Anong ibig sabihin ng narinig ko, Lex? Ako ang first love mo? Lumunok ito bago seryosong sinalubong ang mga mata niya. You are, Maxine. I've loved you for a long time. Bata pa tayo, mahal na kita. Hindi lang simpleng kaibigan ang tingin ko sa'yo. Akala ko magkakaroon ako ng pagkakataong aminin sa'yo ang nararamdaman ko kapag nasa tamang edad na tayo. Pero hindi nakisama ang tadhana. Nagalit ka sa akin. Umalis ka kasama ang pamilya mo. Huminto ito, bumuntong hininga bago nagpatuloy. Ang laki na nagawang kasalanan sa inyo ng nanay ko. Kaya hindi na ako umaasa na balang araw magkakaroon ng katugunan ng damdamin ko sa'yo. Kaya sinubukan kong kalimutan ka at mag-move on. I dated many girls to forget you. Kabilang na rin si Janice. Pero kahit ilang babae ang i-date ko, hindi kita makalimutan. Hindi ka mawala sa puso at isip ko. Tumitig ito ng masuyo sa kanya. Hanggang sa bumalik ka, Maxine. Nang pumayag kang ibalik ang pagkakaibigan natin, nabuhay ang pag-asa sa akin na baka magustuhan mo ko. That's why I asked you to marry me. Ang totoo, wala naman akong pakialam kahit ano pang chismis ang kumalat tungkol sa akin. Ginamit ko lang na dahilan yun para pumayag ka magpakasal sa akin. I want you to marry me, Maxine. Naisip ko na baka kapag nagsama tayo sa iisang bubong, mahulog ang loob mo sa akin at makita mo ako na higit pa sa isang kaibigan. Hindi na napigilan ni Maxine ang pagbagsak ng mga luha sa pagkatapat nito. Masuyo siyang dinaluhan ni Lex. Maxine, baby. I'm sorry for making you upset. I'm sorry for lying about my feelings. I'm sorry kung pakiramdam mo niloko kita. Sa kabila ng luha sa mga mata ay ngumiti siya sa lalaki. I'm not upset, Lex. Masaya ako. Masaya ka? Tumango siya. Oo, kasi mahal din kita. I'm in love with you too, Lex. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang nararamdaman ko sa'yo. Siguro kaya wala akong nagustuhan sa mga lalaking nakilala ko sa nakalipas na mga taon. Kaya pumayag ako magpakasal sa'yo. Dahil lihim na inukupa mo na ang puso ko. Hindi ko lang alam. Hindi lang ako aware kasi sa isip ko magkaibigan lang tayo. Pero ngayon sigurado na ako. Mahal kita, Lex. Ikaw ang lalaking gusto ko makasama sa hinaharap. I no longer just want you as my best friend. I want you to be my husband for real. I want you to be my other half. Ikaw ang gusto ko makasama sa lahat ng bukas na darating. Hinawakan ni Lex ang pisngi niya. Nangingislap ang mga mata sa nagbabadyang luha. I love you so much, Maxine.
Let's make this marriage a real one, baby. Pangako, I will love you and take care of you for the rest of our lives. I will devote my life to you. Mula nung bata pa lang tayo, ikaw lang ang babaeng mahal ko. At mananatiling ikaw ang mahal ko hanggang sa katapusan ng buhay ko. Patawarin mo ako kung sinubukan kong burahin ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero simula nung bumalik ka, ikaw na lang ang babae sa buhay ko. And I promise you, I will never be like your father. I will be faithful to you for the rest of my life. Pangako, ikaw lang hanggang sa huli. I love you too, Lex. Pangako, ikaw lang din. Ikaw ang una at huling lalaking mamahalin ko. Mahal na mahal kita, Maxine. Salamat dahil tinupad mo ang pangarap ko. Naalala niya ang sinabi ni Andre noong araw ng kasal nila. Pangarap mong maikasal sa akin? Oo, pangarap kong maging asawa mo. Pangarap kong mahalin mo ako. Hindi ako makapaniwalang matutupad ang lahat ng yun. I love you so much, Mrs. ko. Mahal na mahal din kita, Mr. ko. Masuyo itong ngumiti at sinakop ang mga labi niya. Buong pusong tinugon niya ang halik ng asawa. Finally, may first kiss na rin tayo. Nakangiting sambit niya nang pakawalan ni Lex sa mga labi niya. Pilyong umangat ang kilay nito. Sigurado kang first kiss natin yon, Mrs. Hindi ba pangatlo na? Napaawang ang mga labi niya nang mapagtanto ang sinabi nito. Oh my God, alam mo? Na 2 beses mo akong ninakawan ng halik? Alam ko, baby, gising na ako nun. Bakit nagkunwari kang tulog at walang alam? Hindi ko alam kung bakit mo ako ninanakawan ng halik eh. Kaya nagpapatay mali siya ako. Gusto ko munang masiguro na mahal mo rin ako kaya mo ginagawa yun. At hindi ka lang nasasarapan sa lips ko. Kaya kahit gustong gusto kong kabigin ka para halikan pabalik, nagpigil ako. Hindi ko alam magnanakaw pala ng halik ang misis ko. Napanguso siya. Sorry, nung unang beses kitang ninakawan ng halik, kaka-realize ko lang na mahal kita. Hindi ako nakapagpigil eh. Hindi mo naman ako kailangan nakawan ng halik. Pwedeng-pwede mo akong halikan anytime, misis. Pilya siyang napangiti. Nang mapag-isa sila sa sasakyan nito ay pareho nilang siniil ng halik ang isa't isa. I love you, my wife. I could kiss you all day and not get tired of it. Anito nang maghiwalay ang mga labi nila. Ang tagal-tagal ko nang gustong halikan ka, kaya babawi ako. Ihanda mo yung lips mo. I will kiss you every chance I get. Handang-handa na po, mister. Sunggaban mo na lang. Nakangiting sagot niya. Muli ay siniil siya ng halik ni Lex. Pareho nilang ibinuhos sa mga halik na yon ang pagmamahal nila sa isa't isa. Nang gabing yon, isinuko niya ang sarili sa asawa. 1 buwan nang nakalipas ay muli silang nagpakasal ng asawa. Dinaluhan yon ng mga taong malapit sa buhay nila. Nagsilbing best man si Andre habang maid of honor niya si Kate na umuwi talaga mula sa Amerika. 1 taon nang nakalipas, isinilang ni Maxine ang unang anak nila ni Lex. Sa loob ng pagsasama nila ay biniyayaan sila ng 3 supling. Naging masaya ang pagsasama ni na Maxine at Lex bilang mag-asawa. Wala nang mahihiling pa si Maxine sa piling ng asawa at kanilang 3 anak. Tulad ng sabi sa isang kanta, napakapalad niya na ang matalik na kaibigan ng kanyang minahal at ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Minsan ang pagmamahal ay hindi kailangang hanapin. Nariyan na pala siya mula pa noon. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang palakpakan ng mundo. Minsan, sapat na ang tahimik na pangakong binitiwan sa isa't isa. Dahil ang tunay na pagmamahal marunong maghintay at bumalik sa tamang oras. And sometimes, the greatest love stories start with friendship. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.